Hello, what's up? Ako nga pala si Ron ng Ron YT channel para sa samot-saring videos at welcome kayo dito sa channel ko. So for today's ay meron na naman akong unboxing at sa video na to ay titingnan natin kung okay ba tong nabili ko na LCD. At kung interesado naman kayong manood, tara samahan niyo ako. Let's start! Okay, so buksan na natin siya. Bukod sa i-unbox ko to guys, ay ako rin mismo magkakabit nito sa aking cellphone. Hindi naman ako technician, pero syempre para makatipid ako na rin mismo magkakabit. Walang budget guys pang pakabit eh. Yung pagkabalot naman niya guys ay naka bubble wrap naman siya, tapos meron ulit siyang bubble sa loob ng karton. Pero yung mga ganito kasing klase ng pagka packaging ay hindi rin pwedeng madaganan dahil pwede pa rin mabasag dito yung order natin na LCD. Okay, medyo dahan-dahan lang. Hindi ko siya mabunot eh, nakadikit. Ayun, ito siya guys. So nandito na tayo sa part na kailangan natin siyang i-testing. Siya nga pala guys, nagkaroon ako ng problema dun sa in-order ko na LCD ng Realme 5i. Bale, meron kasing dalawang mapagpipilian. Pwede kang pumili ng LCD lang or 8-in-1. Bali,
Yung 8-in-1 ay LCD plus yung mga tools. So yung in-order ko yung 8-in-1 at yung pinadala sa akin ay LCD lang. Kaya umorder ulit ako ng bago at buksan na rin natin to. At sana wala namang missing na item. Dahil nga yung in-order ko ay kulang. Niripan ko siya pero yung nilagay ko lang dun sa ripan ko, yung reason doon ay missing item. Hindi ko alam kung ipapadala pa yun sa akin pero yung pinagbilihan ko ng LCD ng Realme 5i na yun ay yun din yung pinagkuhaan ko ngayon nitong T7000. Awan ko lang kung anong nangyari. Nandito na tong pangalawang order ko sa kanya pero hindi ko alam kung sinabay niya ba. Wala naman siyang update at hindi naman nagre-reply si seller. Okay, so tingnan natin. Okay, yun lang talaga yung laman. Yung bagong order ko lang din talaga na multipurpose adhesive T7000. Ito nga pala yung in-order ko na power button ng Vivo Y69. Ayan siya guys. Okay, so proceed na tayo dito sa ating gagawin na pagkakabit ng LCD. Okay, so first time ko lang to gagawin at wala pa talaga akong experience na maggamit nitong LCD. Okay, so ngayon naman ay testing naman natin kung okay ba yung kanyang response. Ayan. Bali naka show tops nga pala ako guys. Ayan, kung mapapansin nyo yung sumusunod na kulay puti na bilog. Ayan siya. Kung dinidinan ko siya, wala namang ibang nagkukusang mag-touch. Okay, so back sabay tingnan natin yung mga apps. Okay, so goods naman yung kanyang response. Okay, so hindi naman siya tumuturo sa ibang apps kapag pumipindot tayo ng apps na tinutumbok natin. Pindot tayo ng isa. Okay, so hindi naman siya pumupunta sa ibang apps. Maganda naman yung response niya at kung ano yung pinindot natin, yun naman yung magbubukas. Okay, so try natin yung Facebook. Okay, so okay naman siya. Try natin yung KineMaster. Okay, maganda naman yung response niya guys. Tignan ko nga pala yung kanyang double tap kung gumagana siya sa screen na to. Okay, so punta lang muna ako sa settings. Okay, so ayan guys, kung mapapansin nyo, naka-open yung double tap to lock. Okay, so ngayon naman hanapin ko yung gesture. Okay, ito nga pala yung
double tap to turn screen on. Okay, so click ko lang yan. Ayan, naka enable naman yung double tap to turn screen on. Ayan. Ayan guys, so ayan. Ayan. Ayan, gumana naman siya guys. Okay, so goods naman yung pinadala sa akin ni Sailor, kaya thumbs up kay Sailor. Ang payo ko lang, kung sakaling bibili kayo nitong LCD at yung napili nyo ay yung 8-in-1, mas mainam kung i-chat nyo muna yung seller para sigurado na yung maipadala sa inyo ay yung 8-in-1 at hindi kayo magaya sa akin na 8-in-1 yung binili ko na LCD pero yung ipinadala sa akin ay yung LCD lang. At saka yung request ko na refund kay seller ay i-cancel ko na lang dahil nga 50 pesos lang naman yung agwat ng presyo nila ng LCD lang at saka yung LCD plus yung tools or 8-in-1. So kaysa maabala pa ako, i-cancel ko na lang din siya. At saka ang iniisip ko kasi okay na rin naman yung ipinadala sa akin na LCD, kaysa i-refund ko siya maliban sa maabala ko ay baka yung maipadala sa akin na panibagong LCD ay may issue. Kaya okay na to sa akin, kaya kinancel ko na lang. Yun lang naman. Okay, so kung meron kayong mga Realme 5i na sira yung LCD at kung interesado naman kayo ay meron akong iniwan na link dyan sa video description, at kung sakaling gusto nyong i-visit ay i-click nyo na lang yung link para direct na kayong mapunta sa shop kung saan ko siya nabili. At para naman sa mga bago pa lang sa aking channel ay please subscribe, like and share, at pakiclick nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang uploads. At maraming salamat nga pala sa inyong panonood. Hanggang sa muli, paalam muna.